Yan, tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah 61. At kahapon nga po ay nasimulan natin yung introduction, no? Ang kabuuan. So, ay dadaanan ko lang po ulit. At tayo po ay pagpuproceed na sa verse 1. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, nadakila sa lahat. Panginoon, salamat po sa panibagong pagkakataon na ito na kami matuto. Naway kayo po ang manguna sa akin, sa amin. Ito'y maunawaan namin ang iyong salita at ito'y aming lubusang maipamuhay at mapagbigay ng kapurihan sa iyo. Naway ang mga kapatid sa online, ngayong Sabado ng gabi, Panginoon, ay makasama namin. At sabay-sabay kaming mag-aral, sabay-sabay kaming matuto. Samahan niyo po kami ngayon, Panginoon. Kayo po ang makita, makilala at mas maitaas, Panginoon. Sa iyo lamang po, Allah, tapurit parangal. In Jesus' name, Amen. Medyo ano yun, nangangasim yun. Ano ko. Anyway, magandang gabi po ulit. Kahapon nga po ay natalakay natin yung introduction ng Isaiah 61. At tumutukoy nga po sa iba't ibang mga tema. No? Pero dito, ito po ay isang malalim na kabanata na propesiya, no, sa panahon ni Propeta Isaiah na tumutungkol po sa banal na misyon ng pagdadala, no, ng mabuting balita. At syempre po yung misyon ng Mesaya na maghatid ng kaayusan at yung maayos sa pamumuhay sa dulong panahon. Yan. Verse 1. Okay. So yung verse 1 and verse 2 is tumutukoy nga po sa first coming, no? At yung 2b ay second coming. Ito po yung paghihiganti sa dulong sa Millennial Kingdom, no? Sa after ng Millennial Kingdom. Second coming pala. Second coming na paghihiganti, no? Na siyempre ito po ay pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yan. So, ayan po, again, ang Isaiah 61 ay kabanata na kung saan ito ay hula or propesiya na ni Propeta Isaiah, isang banal na misyon ng pagdadala ng mabuting balita sa mga inaapi, ganun din sa pag-aaliw sa lahat ng mga nagdadalamhati, at ito ay pagpapahayag ng taon ng biyaya ng Diyos. Ito ay banal na hustisya, panunumbalik ng Israel at pagdiriwang ng bayan ng Diyos, na ito nga po ay tumutukoy sa pag-anoint or sa lingkod ng Diyos Ama, siyempre ang Panginoong Hesus, ang Mesaya. So dito, talakay din natin yung iba't ibang division o paghahati-hati ng kabanata at ang tema, no, ng bawat division. Ito nga po ay makikita rin natin na yung unang bahagi, unang 3 talata ay tumutukoy nga po sa sugo, no, sa piniling lingkod na pinahiran o inanoint, no, siyempre ng ng puspos ng Holy Spirit, no, ng Banal na Espiritu. Yan, so tayo po ay dadako na sa verse 1 at sinabi po dito, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagilingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sa English po, no, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath set me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So, tulad ng nabanggit natin kahapon, ito nga po ay isang messianic na misyon, no, ng Panginoong Hesus. At ito nga po ay tumutukoy sa kanyang paghahatid ng magandang balita at syempre ganoon din sa pagdadala, no, sa mga taong
dumanas ng sakit, ng pagkabigo, at ganoon din. Ito nga po isang makapangyarihan at makahulang deklarasyon sa may malalim na kahalagahan para sa luma at bagong tipan. So ito ay isang talatang nagsasalita tungkol sa pagpapahid ng langis o ang pagpili at pagtatalaga. So dito nga po yung anointing, no, na sa Mesaya, sa misyong nakatakda niyang tuparin. Ang talata ay binigkas sa unang panahonan na para bang ang Mesayas mismo ang nagpapahayag ng kanyang misyon sa lupa. Makikita natin yung pagkakasabi sa verse 1, no? Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, no? So, doon pa lang po makikita na natin na mistulang ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa talatang ito na nagsasabi na siya ay pupuspusin, no, ng banal na espiritu upang siya ay magawa yung misyon na siyempre yung papagawa sa kanya ng Panginoong Yahweh, no. Ang talata ay nagsisimula sa isang deklarasyon na ang sinabi nga ay ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. So ito ay nagpapahiwatig na ang Mesaya ay inatasan, no? Ito yung unang pagdating ng Panginoong Hesus, na binigyan siya ng kapangyarihan mismo ng Diyos. At ito nga po yung nagsusustain sa kanya. At ang pagpili na ito at pagtatalaga ay isang pagpapahiwatig na ang Mesayas o ang Panginoong Hesus ay gagawing instrumento, no? Gagawing instrumento, isinangkapan o pinili ng Diyos Ama upang isagawa ang mga partikular na gawain na itinakda sa kanya, no? Yung misyon ng Mesaya dito ay maghatid, no, ng pag-asa, ng magandang balita, at syempre yung pagtubos, yan. So ito ay isang kabilang dito ang ipangaral ang mabuting balita sa mga mababang loob. At ito nga po ay pagbibigay pag-asa sa mga nakararanas, no, ng pagkasawi. Yan, syempre yung broken-hearted na mga tao. Tulad na nabanggit natin kahapon, no, na ikaw ay galing sa sitwasyon na sobrang lugmok ka, tapos hindi mo na alam yung gagawin mo, pero dito biglang may darating na magandang balita. Siyempre, mararamdaman natin nun, may pag-asa, no? So ito ay ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbubukas ng bilangguan sa mga nakagapos. Ang mga paralalang ito ay nagbabalangkas sa maraming aspeto ng misyon ng Mesayas na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng pangangailangan at pagdurusa ng tao. Ang misyon mismo ng Mesayas na inilarawan sa talatang ito ay may mahalagang tema sa teolohiyang Kristiyano. Isa sa mga ito ang habag at empathy, no, para sa mga inaapi at pinahihirapan. Dito nga natin makikita, no, na sino ba yung kanyang pupuntahan, sino yung kanyang kausapin, sino yung kanyang bibigyan ng magandang balita. Siyempre, yung mga nakaranas, no, nasa pang-api, nasa mga pagkasawi, at yun nga yung pagkalugmok, no, nasa talagang nakaranas ng hirap. Ang Mesayas ay inilarawan bilang may espesyal na pagmamalasakit sa mga maamo at mga pusong sawi na nagpapakita ng kanyang ministeryo ay nakatuon sa mga nangangailangan ng ginhawa at paggaling. So makikita natin, no, yung tinutukoy sa talatang isa, sa talatang una, ay ang dadalhan niya mismo yung mga inaapi, yung mga sugatang puso, at yung mga nakabilanggo, no, nakakulong. So dito ay isa pang tema ay ang pagpapalaya at ang kalayaang nakamit.
ang Mesiyas ay nilalarawan bilang may kapangyarihang palayain ang mga bihag at buksan ang mga bilangguan ng mga nakagapos. Ang simbolismong ito ay lumalampas sa pisikal na pagkabilanggo at sumasaklaw sa espiritual at emosyonal na pagkaalipin. Hindi lang po pisikal. Tumutukoy din po ito sa internal na aspeto, no? Nagpapahiwatig na misyon ng Mesiyas na hindi lamang ang magligtas ng mga tao mula sa literal na pagkabihag, kundi pati na rin po mula sa pagkaalipin ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Internal na na usapin na isa sa na mas mahalaga, no? Kasi ang nakikita lang natin dito is physical na pagkalaya, physical na paggamot, no? Pero dito makikita natin pati po yung spiritual, no? Kasi nga nakita natin na sila ay nabihag na, at ito ay isang sitwasyon na kung saan ang mga nakakaranas nito ay magkakaroon ng pag-asa. So makikita rin natin, no, nabanggit po 'yan sa pupuspusin siya ng banal na espiritu, no, na sinabi doon sa Isaiah 11:2, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. So andun po yung yung gabay ng espiritu ng Panginoon. At ganoon din siyempre doon sa kanyang pagdating, no, dito sa lupa para magawa niya yung iniatas sa kanya ng Ama. Yan. So ito ay nilalarawan ng talatang ito na may mahalagang tema na patuloy na nagpapakita ng pangako ng Panginoon na matutupad. Bukod pa rito, binibigyan diin ng talata ang mapantubos na katangian ng misyon ng Mesiyas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagbubuklod sa mga pusong sawi. Ang Mesiyas ay nagdudulot ng pag-asa at panunumbalik sa mga taong nawala na ng pag-asa. Ang temang ito ng pagtubos ay mahalaga sa pag-unawa ng mga mananampalataya sa gawain ni Jesucristo na nakikita bilang katuparan ng propesiya ng Mesiyas sa talatang ito, no? Noong dumating ang Panginoong Hesus, no, yun na po yung binigay ng Panginoong Yahweh na magdadala, no, ng pag-asa sa lahat, no, especially yung mga patuloy na naghahanap sa Panginoon. At sinabi nga doon, no, nung Emmanuel, no, do not fear, Emmanuel. Minsan kasi ang mga tao ay lalo na sa sitwasyon ngayon, no, ay hindi natin lubusang nakikilala yung katangian ng Panginoon, especially yung pagdating ng Panginoong Hesus, no, na ito ay nagdala sa atin ng kaliwanagan, ng pag-asa at ng kapanatagan ng loob. At so, siyempre sa tulong ka po ng Holy Spirit, ito ay mararanasan ng mga totally na nawala, no, doon sa spiritual na kaayusan. So dito sa konteksto, ang Isaiah 61 ay isang traditional na naunawaan bilang isang propesiya tungkol nga po sa Mesiyas. At ang talatang ito particularly ay sa Bagong Tipan, nakaugnay ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni Lucas. Binasa ni Jesus ang siping ito sa sinagoga at ipinahayag na ito ay natupad sa kanilang pakikinig. Lucas 4:16-21. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay diin sa paniniwalang Kristiyano na si Jesus, ang ipinangakong Mesiyas na dumating upang tuparin ang propesiya ng lumang tipan. At ito nga po, no, yung pagdating ng Panginoong Hesus, ito yung propesiya, no, sa mga nauna sa lumang tipan na mangyayari upang magtapos doon sa kasalanan, upang maghatid ng kapayapaan, ng katahimikan at ng kaligtasan sa mga tao. So dito naalala natin na ang mga taong
ang bayan ng Diyos ay nakaranas ng sobrang pagkabihag, sawi, no? Kumbaga sa kanilang mga puso ay totally they are hopeless na. Pero again, pangako ng Panginoon, siya ay magpapadala ng kanyang piniling lingkod upang maghatid ng magandang balita sa mga taong ito. So dito ay temang ito ng pagtubos ay mahalaga sa pag-unawa ng mga mananampalataya, no? Mahalaga na maunawaan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus, lalo na sa panahon natin ngayon na yung essence, no? Magmamahal na araw na naman at nandiyan na naman po ang samut-saring gawain na talagang hindi lubusan na intindihan ng mga tao, no? So tayo patuloy na nag-aaral, malinaw sa atin na ang darating na panahon ng Semana Santa ay ito yung pag-remember, no? Pag-alala, pagbibigay ng pag-alala sa pagliligtas ng Panginoong Hesus sa atin, no? At ito ay ito yung propesiya ng talatang ito na pagliligtas at pagbibigay ng magandang balita sa pamamagitan ng Mesaya. So dito ang talatang ito ay isang makapangyarihan at mayaman sa simbolikong talata na tumutukoy sa misyon at ministeryo ng Mesayas. Saklaw nito ang mga tema ng habag, pagpapalaya at pagtubos na nagbibigay diin sa malalim na epekto ng gawain ng Mesayas sa buhay ng mga nagdurusa at inaapi. Ang talata ay may malalim na kahalagahan para sa teolohiyang Kristiyano na nagsisibing isang pundasyong teksto na tumutukoy sa persona at gawain ng Panginoong Hesus. Makikita natin, no, doon sa Isaiah 49:8 and 9 na sinabi dito na yung pagdating ng Panginoong Hesus ay ang pagliligtas, no, araw ng pagliligtas. At sinabi dito ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita, iingatan kita, at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nangingain ng masaganang pastulan. Which is yun nga po yung mangyayari sa dulong panahon, no? Yan. So dito again, ito po tumutukoy sa Mesayas na pinili, no? Piniling lingkod ng Panginoong Yahweh na magdadala ng ng magandang balita para magbigay ng pag-asa sa mga pusong sawi, sa mga nabilanggo at sa mga nahirapan, no, sa panahon ng pagkabihag. So ito ay isang paalaala sa ating kapanahunan na ito ay ang unang pagdating ng Panginoong Hesus sa lupa, no, nung natapos na gawain ng Panginoon na siya ay mamamatay, inilibing at muling nabuhay. Yan. So ito po ay napakahalagang pag-aaral na dapat nating maunawaan. Lalo na ngayon, parating na po ang laging every year na ginugunita, no? Yung Holy Week. Siyempre dito ang pinakamahalaga dito is yung ginawang natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus. Ano bang essence nito? Ano bang kahalagahan nito sa atin? So yun po, no? Sa verse 2, nabanggit ko nga kanina, no, verse 1 and verse 2 ay tumutukoy sa second coming, at yung 2b rapture is ang one nito, at yung second coming is yung paghahatol
paghihiganti ng Diyos, no? Lalo na sa mga hindi ano sa kanya, no? Using kasi yan eh. Mm. Yeah, so sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. At ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway, sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. So tingnan natin, no, mayroong dalawang part na yun nga po, no, tumutukoy sa first coming o sa rapture at dun sa paghiganti ng Diyos, no? To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort that all that mourn, no? So dalawang usapin na tumutukoy sa pagdating ng Panginoong Hesus, no? Sa pagbaba niya dito muli, no, sa pagbabalik. Sa unang, siyempre, yung first coming, ay ito ang pangunahing tema ng talata, ang ideya ng pagpanumbalik at pagtubos na gagawin ng Diyos sa sanlibutan. Binabanggit sa talatang ito ang pagpapahayag ng katanggap-tanggap na taon ng Panginoon na tumutukoy sa panahon kung kailan ang biyaya at pabor ng Diyos ay maaaring makuha ng lahat. Ito ay tumutukoy sa konsepto ng taon ng jubileo sa lumang tipan, kung saan pinatawad ang mga utang, pinalalaya ang mga alipin, at pinapayagang magpahinga ang lupain. Ito ay isang panahon ng pagpapanumbalik at pagpapanibago na sumasalamin sa pagnanais ng Diyos na magdulot ng kabuuan at paggaling sa buhay ng kanyang bayan. So, yan. Napakahalagang maunawaan natin sa bahaging ito na ang pagtugon ng Panginoong Hesus sa kalooban ng Ama ay tumutukoy po ito sa pagliligtas, no? Tumutukoy sa gagawin ng Panginoon na ipahayag ang napakahalagang balita sa lahat. Ito nga po ay yung pagliligtas ni Yahweh sa kanyang mga pinili, no? Especially yung mga inaalipin, yung mga nakaranas ng pagkasawi o pahirapan. So binabanggit din sa talatang ito na ang araw ng paghiganti ng ating Diyos, no? Ito nga po yung paghahatol na tumutukoy sa banal na ustisya na gagawin ng Panginoon. Ito ay isang palaala na sa huli ay magdadala ang Diyos ng hustisya sa mga inaapi at pawalang sala sa mga nagdusa. Ito ay pinagmumulan ng pag-asa para sa mga mananampalataya na naharap sa pag-uusig at pagdurusa dahil alam nilang sa huli ay magdadala ang Diyos ng hustisya at itatama ang lahat ng bagay. Harpaso, no? Or caught up, or the pastor? No? Rapture is harpaso yung term. So binabanggit din sa talatang ito ang pag-aliw sa mga nagdadalamhati. Oh, yan, dinagit. So ito ay tumutukoy sa mahamagin at mapagmahal na kalikasan ng Diyos. Makita natin mga kapatid na yung binabanggit sa Bible, no? Totoo po 'yun, no? The vengeance is mine, no? Hindi po 'yan nakakalimutan ng Diyos, hindi po 'yan nakakaligtaan. Kaya alam natin na ang Diyos is all-knowing, omniscience, no? Alam niya po lahat 'yan. So yan po yan ay nakatala, no? Yung mga ginawa ng mga tao sa atin, mga nag-argabyado sa atin, nagpahirap, mga hindi naging tapat, o mga yung panglalamang, no? Lalo na yung mga ginagawa ng mga tao to ngayon sa panahon natin, napakarami. Hindi natin alam kung ano kung sino yung paniniwalaan natin, but alam po ng Panginoon, no? Alam ng Diyos kung sino ang mga to, sino ang mga ang naging tapat sa Kanya, sino ang mga nag-alipin o nagpahirap sa mga taong hindi deserve na mahirapan, no? So dito ay ang paghatol na to ay isang palaala, no, na para sa lahat, para sa mga taong
patuloy na gumagawa ng mga maling pagkilos, maling mga aksyon na hindi kakalugod sa Panginoon. Especially yung hindi tupad sa mga ipinangako, no, I mean, hindi pagtupad sa tungkulin. Yan. So dito ay isang pag-aaliw sa mga nagdadalamhati ang binabanggit sa talatang ito. Tumutukoy nga po ito sa pagmamahal, ang mapagmahal na kalikasan ng Diyos na kanyang aaliwin ang mga nakaranas ng kasawian at ginhawa para sa mga nahirapan, no. Yan. So ito ay isang pagkilos ng Panginoon na naroon at nag-aalok ng ginhawa at pagpapagaling sa mga nasasaktan. Ang talata ito ay bahagi ng pangkalahatang tema ng Biblia at ng aklat ni Isaiah, hinggil sa pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao na sa huli ay kanyang tutubusin, no. Pag-aralan natin noong kahapon, no. It's about yung tumutukoy doon sa mararanasan ng mga taong makakasama ng Panginoon sa dulong panahon na puno ng kapayapaan, wala ng kasamaan, wala ng pag-aaway, totally, no, peace, joy, and praise sa Panginoon. At dito nakita natin na tumutukoy sa pangkalahatang tema, no, ng aklat ng Isaiah, na ito po ay sa usaping pagmahal na kalikasan ng Diyos, mapagmalasakit at walang hanggang katapatan na kanyang ipinapakita, no, kanyang ipinaparanas sa mga tao. Dito ay bibigyan ng kaligtasan, siyempre ang buhay na bibigyan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan at kakalingain sa kanyang kaharian. Grabe po, no, yung palang describe pa lang yung mararanasan natin sa langit, ay dito mas binigyan palalo ng diin, no, yung bibigyan ng buhay na walang hanggan, kakalingain sa kanyang kaharian. Isang alam mo yung mga hopeless dyan, no, talagang makikita mo na, wow, ito yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, no, na naging tapat at nanampalataya. So ang pagdating ng Mesiyas at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos, na ito ay pinapangako na mararanasan ng mga tao. So ito ay isang paalaala sa lahat, sa atin sa papanahonan ngayon, na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi lamang upang magbigay ng magandang balita, kundi ito'y para magkaroon din ng paghahatol, no, sa mga hindi kumilala sa Kanya. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay tumutukoy sa ganap na katuparan na plano ng Diyos para sa pagtubo sa mamagitan ng katauhan ni Jesucristo. Magandang gabi, Sister Irene. Magandang gabi sa aking ina, no? Concepcion Dorero. Magandang gabi, ma. Yan. So ito ay naparito si Jesus upang dalhin ang kaaya-ayang taon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng kaharian ng Diyos. Ipinakita rin niya ang habag at ginhawa ng Diyos sa mga nagdadalamhati at nangangailangan, no, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng Mesaya, no, reaching out the people, His people, to show the love of the Father, no, to bring the good news, what will happen, no, sa darating na panahon, ang ginhawa na kailangan ng mga nagdadalamhati sa atin, no. Sa panahon ngayon, ang dami nagdadalamhati, maraming patuloy na naghahanap kung sino ba yung paano nila makikilala ang Panginoon, no. Sa dami po ng mga kumakalat na mga huwad na paturuan, no, at napaka-importante na talagang maibahagi ang magandang balita.
So ito ay bukod pa rito, ang talata ay tumutukoy sa darating na araw na paghukom kung kailan ilalapat ng Diyos ang katarungan at katwiran sa mundo. Sa buong Biblia, napakaraming talata ang tumutukoy sa misyon at gawain ng Panginoong Hesus, no? Umuulan po ng talata na talagang ulit-ulitin man natin, talaga makikita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Sa John 3:16-17, sinabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang natapos na gawain ng Panginoon sa krus ang nagbigay muli ng pagkakataon na ang tao ay makalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa Lucas 19 verse 10, ang anak ng tao ay nagaparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po, no? Redemption. Pag-redeem sa atin ng Panginoong Hesus. Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng Diyos, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Grabe po, no, yung message ng mga talatang ito na ang tinutukoy po dito ay ang gagawin o ang ginawa ng Panginoon dito. So sa Lucas 5:32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Grabe. Yan. So pinapatunayan ito sa mga susunod na talata, sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Hindi po iglesia o anumang sekta o anumang relihiyon ang makapagligtas sa mga tao, kundi ito po, no? Nasa Bible po. Malinaw na po. At syempre, yung pinakamahalaga na makinaunawaan natin, Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi po sa pamamagitan ng mga founder ng church o ng mga religion. No? Sabi nga po dun sa isang usapan ng mga theologian, no? Kanino ka magtatanong? No? Pag may dalawang way, no? Magkadikit. Kanino ka magtatanong? Dun sa patay o dun sa buhay? Sino sasagot? Siyempre yung buhay. So, sino po yun? Ang Panginoong Hesus. No? Yan, kasi yung mga tao nagsasabing sila daw yung way, no? That's the wrong way. So, yun po, no? Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nagpapaalala ng plano ng Diyos na tubusin ang mga tao na lumubog at naging alipin ng kasalanan. Nais niyang magdulot ng pagpapanumbalik, katarungan at kaaliwan sa kanyang bayan. Nakita natin, sino yung mga tinawag, sino yung mga pinili ng Panginoong Hesus, no? Nung bumaba siya rito. Sino ang mga naging lingkod niya? 'Di ba? Hindi yung bang mga nagmamalinis? No. Yung mga talagang hindi sila makaharap sa Panginoon kasi alam nilang makasalanan sila. No? Maniningil ng buwis, mangingisda, yung iba, talagang makikita natin na halos hindi na kinikilala sa lugar nila. So ito ay tumutukoy sa sukdulang pag-asa at kaligtasan na matatagpuan sa Panginoong Hesus at nagsisilbing pinagmumulan ng pampalakas loob para sa mga mananampalataya na nahaharap sa kahirapan at pagdurusa. Again mga kapatid, ang mga dalawang talatang ito ay isang paalaala para sa atin sa kasalukuyan, no? Na ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang pagtubos niya sa atin mula sa kasalanan, ang muli niya pagbabalik para naman po sa paghatol
sa mga patuloy na hindi siya sinunod, no? Hindi siya kinilala o tinanggihan siya. So ito po ay napakahalagang talata na maunawaan ng bawat isa dito sa atin, especially sa online, no? Tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy nating maunawaan. The more na nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, the more na nakikilala natin ang Diyos, nakikita natin kung ano yung kahalagahan, no, ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. So yun po mga kapatid, dalawang talata na tumutukoy po sa pagdating ng Panginoong Hesus, no? Yung verse 1 and verse 2a is first coming, the rapture, and the 2b is the second coming, o yung paghiganti o paghatol sa mga patuloy na tumalikod at hindi siya kinilala. So yun po mga kapatid, tayo po ay dyan muna natin tol. At sa Lunes po ulit ang ating muling devotion, kasi bukas po is Sunday service and Reflection Sunday, no, ng church. So yun po, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat sa patuloy na gabay sa lahat po ng bagay na ito, Panginoon. Taos puso namin pasasalamat sa iyo sa ginawa mo sa buhay namin, sa pag-asa, sa magandang balita na hatid mo sa amin, at sa buhay na naghihintay sa amin, Panginoon, sa piling mo. Lord, salamat dahil patuloy nyo kaming ginagamit bilang instrumento. Naway maging daluyan kami ng magandang balita, ng iyong mahalagang mensahe, Panginoon, na makilala ikaw ng sanlibutan. Lord, dalangin namin ang kalakasan ng katawan, ang kalakasan ng loob, Panginoon, na pamagitan ng Holy Spirit, Panginoon, kami ay i-empower niya to magawa po ang kalooban mo, Panginoon. Naway samahan niyo po kami ngayong sa aming kapahingahan ngayong gabi, at samahan niyo po ang mga uuwi at mga babiyahe, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat na mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Thank you po, Brother Edgar, our glorious hope for the coming of our King of the Reign. Siyempre, Sister Irene, Pastor Nanding, siyempre sa mama ko, kay Princess, siyempre kay Pastor Dom. Salamat po sa inyo, sa lahat po, no, ng mga nag-join, nakisama at natuto. Samahan niyo po kami palagi. Tayo sabay-sabay matuto at maunawaan ang salita ng Panginoon. Salamat po, Monday po ulit. God bless po. To God be the glory.